Welcome na naman sa panibagong bahay serya mga kapanalig. Sa episode na to, makakabitan na nga pala tayo ng internet dito sa bahay. Internet natin, napakahalaga na ito sa... Lakas ah. Wala pa pala, wala pa. Sinabayan ko na rin ang paglilinis mga kapanalig habang nagkakabit sila ng internet. Sa araw na to, pumunta nga pala ulit yung gumagawa ng gate. Sinukat niya lang ulit para mas mapaganda yung gawa. Yung gate na pinagawa pala natin, pinalagyan natin ng mismong maliit na gate. Excited na ba kayo sa bahay serye? Kung ganoon, simulan na natin. So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Yan ang namin, makikita nyo ang buhay namin. Sige po. Pagsapit ng gabi, sabay na kami kumain ni Papa. Wala pa si Budang neto mga kapanalig. Ilan Tondo, Manila. Pasasalamat and update meeting Toda. Habang kumakain kami at naghihintay kay Budang, meron kami napansin na nawawala. Pasaway talaga yung... Ay! Pangilang araw pa lang, nawawala na agad. Kal! Dahil wala pa nga kaming gate, malayang nakakagala yung mga aso namin. May napansin kayong aso, boss? Kulay brown? Wala. Thank you. Kal! Doon? Saan yung banda doon? Okay lang sana gumala ko sa malapit lang, pero pag malayo na, ibang usapan na yon, baka mawala na siya. Kal! Hoy! Kal! Mabuti na lang nakita ko rin siya mga kapanalig. Naliligaw na nga kung saan na pumapasok na bahay. Uwe! Ang layo na narating mo! Shh! Kal! Uwe! Kung medyo na late pa ako sa paghahanap, malamang malayo na narating na itong aso namin. Naligaw ka na. Hindi mo na alam yung... Shh! Uwe! Kal! Kal! Hindi dyan yung bahay! Tingnan mo to. Kal! Huy! Uy, dito! Sa Hindi una, dyan yung hindi niya bahay. pa ako nakikilala, kaya hindi siya lumalabas ng bahay. Naligaw ka na! Shh! Dito na! Kal! Chuchu! Dito na! Dito! Halika! Ikaw! Naligaw ka na! Tara, uwi doon! Doon! Tara, sunod ka sa akin! Angkas ka dito! Dito! Oo. Dito, dito! O, dito ka! Naligaw ka na! Ano, kapasaway ka kasi. Tara, tara. Sunod ka, halika. Kala mo, dito. Saan pa ka dito? Dito, dito. Tara, tara. Saan pa ka? O, sabay ka sa akin, tara. Tara, tara. Chuchu! O, yan, doon, uwi. Pasaway ka. Tara, tara. Buti na lang sumunod na siya sa akin pa uwi. Pag nawala itong mga alaga namin, ang kauna-unahan talaga malulungkot ay si Budang. Dito, dito. Liga dito. Oh. Sa ibang bahay ka na pumapasok. Dito. Dito, pasok. Doon, dito, uy. Shh. Kal, dito. Shh. Dito.
Naligaw ka na tuloy. Oh, hindi niya alam eh, oh. Maliligaw talaga. Shh! Ha? Nandoon. Hindi, dyan lang sa may kanto na yan. Oh, salamat ah. Pasok doon. Saway ka ha. Muntik nang maligaw pa. Sa Nabotas kasi palagi lang silang nasa loob ng bahay, hindi sila nakakagala. Kaya pagdating dito sabik sila mga kapanalig. Pasok, ang dilim. Akala niya doon yung bahay. Tapos tinatawag ko, hindi ako makilala. Nandun na siya sa dulo. Oh. Akala mo ha, mawawala ka talaga. Nandiyan na si Budang. So nakarating siya dito ng 8:52 ng gabi. Hi, let's go. Ha? Kauna-unahang sundo natin kay Budang. Galing sa work. 8:54. So sakto lang. Kasi pag sa Nabotas, ganitong oras lang di siya nakakauwi. Mga 9 ganyan. Wow. Malapit lang naman yung gate dito mga kapanalig, pero bago pa lang, yung ibang part nito ay wala pang street light. Kaya nakakailang na paglakarin natin si Budang ng ating gabi. Saan ba bababa si Budang? Baka na natin dito. Hi! Welcome home! Ala, nakaupo ka? Opo. Ang galing ah. Ala? Terminal. Kauna-una ang sundo natin kay Budang. Pagod ka? Hindi naman. Parang pag sa Nabotas, ganitong oras ka rin nakakauwi. No. Hindi. Oo. Pila tayo. Duran. Diyan sa loob, mag-helmet ka pa. Pagod ka? Sa biyahe, hindi nakakapagod. Nakaupo ka lang, no? Magkano pa masahe? 146. Sildo na natin si Dangbo. Yung ano, yung kinabit ko, may nakalas na part. Oh, dito na mami nyo. Wala, dito na siya. Hehe. Nawawala si Ampon. Nandiyan lang yan. Kala ko nawala na siya eh. Nung binaba ko dito, biglang ano. Ito? Oo. Magandang umaga mga kapanalig, sumisikat ng araw sa oras na ito. Senyalis na siguro ito na magiging maganda ang panahon natin mga kapanalig at wala ng bagyo. Good morning. So ngayon ay Wednesday na. Wednesday na ba ngayon? Wednesday morning! Okay, ang oras natin ay 6:14. Hahatid ko muna si Papa at si Budang doon sa sakayan ng bus. Dahil si Budang ay papasok at si Papa naman ang babalik sa Nabotas dahil kukunin niya nga yung kanyang motor at may mga hakutin pang ibang bagay. Hatid ko muna sila ng ating ADV, no? Para mabilis at makapag-abang agad sila ng sasakyan para makabisado rin ni Papa yung sakayan. Ay si Papa naka-ready na oh. Japorms na Japorms at si Budang sa makit pa ang tiyan kaya nasa CR. Good news, nakapaglaban na kami at sana umabot yung tubig, no? Nakapangalawang banlaw na yung ating washing machine eh. Mamaya pag hindi umabot, imamano-mano na ng banlaw yun para maibilad na sa araw. Sumisikat ng araw ngayong morning na ito mga kapanalig. Sana magtuloy-tuloy na, no? Para makakilos na tayo ng maayos. Yung tuloy pala dito mga kapanalig, nag-request tayo sa office na baka pwedeng
ilipat. Sabi ko ilipat lang dito sa gitna. Ang ginawa nila, inilipat doon sa kabilang kanto. 'Di ba may tuloy dito? Yan, for ano lang din naman, for privacy lang naman. Para pag may dumadaan kasi masyadong malapit sa gate, tumatahol na yung mga aso. So, ang bait nila, pinagbigyan tayo. Maraming salamat po. Okay, tara na, hatid na natin sila sa sakayan. Hindi ko nalakto kasi mga bantay natin dito matatapang. Tayo bahala dyan guys ha. Pag may atake agad. Joke lang. Wala tayong basahan. Tara na, angkas ko muna sila. Hindi mo sasara? Pasasara. May kinukala ko, may kukunin si Papa. Guys, kayo na bahala dyan guys ha. Ikaw? Wala ka nakalimutan. Gusto niyo mamaya pakawalan ko yan. Tara. Ano po yan pa? Makakita ko yung tatapos. Sige, kayo bahala. Good morning. Good morning. Let's go, gotta go. Binabati ko pala yung mga bagong kapitbahay namin. Kung nanonood man kayo, hello po sa inyo. Alright. Ingat kayo, ingat. Ako muna bahala sa bahay. Bye-bye. Ingat kayo pa. Let's go. Kaya tatawid na sila. Oh, good morning. Let's go. Woohoo! Kain muna tayo. Meron pang natira dito na tosino. Ulam na natin to. Yan. Sarap to. Kaon tayo mga kapanawin. Yeah. Kaon. Pagdating ng tanghali, meron ako napansin. Nawawala yung mga pusa namin. Ngayon naman yung 4 na pusa naman yung nawawala mga kapanalig. Imposible yun, 4 na pusa, sabay-sabay nawala. Kasi pinakawalan ko naglalaro, tapos nag-edit ako, hindi ko na malayan. Ano na pala? Hindi na sila sumasagot, tinatawag ko. Saan kaya pupunta yung mga pusa na yun? Laka. Saan nakarating yung mga yun? Ay, naku, mga layas talaga. Kahapon si Cal, muntik na maligaw. Dito siya, oh. Ngayon, yung mga pusa naman. Yun lang daw ang hirap sa alaga, eh. Kahit pakainin mo ng pakainin. No, nandun lang naman sa area. Biglang nawala. Baka hindi kaya sumunod yun dun sa sa buntis. Yung dinala ko. Wala. Sana makauwi. Ay, 4. Nawala. Saan kaya napadpad yun? Sana makauwi sila. Baka naligaw na eh. Nung nakaraan kasi yung isa nakita ko dito sa tapat. Huwag na kayo mag-alala, nakita ko rin yung mga alaga nating pusa. Natutulog lang pala sa loob ng bahay. At pagdating ng hapon, dumating na nga yung magkakabit ng wifi natin. Dumating na yung magkakabit ng internet natin. Napakahalaga nito. Sakto matatapos na ako mag-edit. At 1 hour yung vlog natin. Kailangan may internet na para may upload natin maayos. Cal! Tara dito. Boss, ano muna kayo ha? Cal! Pasok! Cal! Pasok! Cal! Cal, pasok! Pasok, Cal! Cal! Pasok na dito. Chuchu! Pasok na dun. Pasok na dyan. Yan!
Very good. Bago ko sila pinasimula, syempre kinulong ko muna yung mga aso para hindi sila makagat, di ba? Maganda na yung sigurado. Pasensya na kayo, magulo pa eh, kakalipat lang. Hindi naman masakit yan ang ugat. Diyan Luis, ano? Oo, di uwi. Alright, so meron na tayo internet. Ano yan, ngayon din yan, makakabitan? Opo. Alright, makakabitan ngayon din. Pasok kayo. Yung tatlong may check lang po, sir. Yung ginamit ng ID, sir, tapos ID number. Yung lalagay niyo palang email, sir, active, sir. Kasi dyan, Okay, fill up muna tayo. Sakto, kasi mag-upload ako ng vlog. Yun lang, hindi ko alam address dito. Ano ba address namin? Secret nga. Tapos na ako mag-fill up. Ito yung ayoko, yung mga fill up. Tingnan nyo yung ano ko. Tingnan yung sulat ko. Oh, sulat ng doktor. Pinaghalong sulat ng doktor na kilalaig ng manok. Grabe. Ah, nagkakabit na sila. Ah, dito pala pinadaan. Dito sa kabila, oh. Oh, yung wire nakatawid dito. Ayan, hanggang dito. Yan, ipakilo ko kaya tong wire nila. Oh, dami nilang wire, eh, oh. Nasaan na sila? Iniwan nyo ako. Kakaroon na tayo ng internet, di na tayo mahirapan. Ang gastos kasi pag walang internet eh. Sabi ko nga sa inyo, bawat upload ko ng vlog na tag-isang oras, maglo-load ka muna ng 100 pesos. So after nun, pag load mo, wala na. Ubus na agad. Sabi ni Budang, yung in-apply niya, 1K lang, mga kapanalig, para mura-mura. Tsaka, meron nga dito 800 eh. Kaso nga, mag-upload ako ng mga video. So tatanong natin kung yung 1K ay malakas na, mga kapanalig, no? Kung makakapag-upload na siya ng matulin. Para pagdating natin dito sa Bulacan, ay maiba-iba naman yung way ng pag-upload natin. Mabilis. Kasi sa Batangas medyo inaabot tayo ng ilang oras bago makapag-upload. Gusto ko dito naman sa Bulacan, maging ganun tayo. Maging mabilis sa pag-upload para iba naman. Yan ang ating mga napilapan. Sana maintindihan nila. Good luck po, no? Ito na yung pinaka-record natin para sa bagong internet. Pero iniwan ako nila kuya eh. Ano kaya ang ginawa? Pero sa tingin ko ano yun? Kinonekta na doon sa pinaka-poste bago sila babalik. Ang kagandahan dito, may promo daw sila, hindi muna tayo magbabayad. After 1 month pa tayo magbabayad. So, makakalibre muna tayo. I mean, hindi pa tayo makapaglabas ng pera ngayon sa sunod na. Nasaan na sila kuyang pogi? Ayun oh. Ayun pala, mayroon nga pala, ayun nakikita nyo? Ayun yung box ng internet. Habang tumatagal yung pag-i-stay natin, mga kapanalig, no? Mas alam ko na o naiisip ko na kung ano yung mga dapat gawin sa gamit para maging maluwag at maging maaliwalas naman itong lugar natin. After natin dito, pagkakabit ng internet, maliligo muna ako nung nakapag-ipon naman kami ng tubig kanina. Tapos yung mga plano ko tulad ng itong lamesa na to, mga kapanalig, tsaka yung iba katulad ng sopa na yan, ilalagay na natin dito sa gilid para itong area na to mas may ayos natin, no? Hindi mukhang ano yung bahay, kung ano yung nakatambak. Kasi dito yung mga kalat katulad ng mga sako-sako na yun, itataas ko muna. Gagawa rin kami ng sampayan doon sa pinakataas nito pag nalagyan na ng canopy doon, mga kapanalig, no, para mas salong-salo yung hangin at matutuyo. Pwede pa tayo maglagay ng mga dito ng pag nagkaroon na ng bubong, yung pinakasabitan. Pag sa loob kasi magulo tignan parang piyesta, di ba? Kasi nag-upload ako ng mga video. Ano ba? 1K ba? Okay na yun? Mabilis na siya? Mabilis na. Okay na. Makakapag-upload na ako ng mga videos nun sa YouTube. Okay. Sige. Ito. Hindi ko alam kung halos tama na, pero ayan na yun. Oo, okay na. Sana maintindihan mo.
Paano ba natin? Saan natin palulusutin? Saan niyo ba nalagay, sir? Siguro dito na lang. Yun po. Oo. Yung iba ba, saan ba linalagay? Sa taas? Ay, di sa taas na lang. Para nakaano doon sa bintana, no? Sige, sa taas na lang. Dalawa? Okay, sige. Kasi iniisip ko baka mamaya mabagal yung ano dyan. May sasakan dyan eh. Kayo na bahala mag-setup. Sa taas natin lalagay kasi sobrang dami ng ano yung nakalagay doon sa baba. Oh, dyan na lang. Ay, may uwang, no? Oo, dyan na lang, sir. Oo, sige. Oh, may uwang pa rin. Kung di dahil sa'yo, hindi ko malalaman na may uwang dyan. Ang bilis lang nila eh. Pagka-contact nila, dumating sila agad. Sure ka kuya, mabilis na yung 1,000 ano ah? Oo, sir. Bilis na yan, sir. Okay, sige. Mga ano, mabilis lang mag-upload. Oo, sir. Oh, sige, sige. Dali din mo po lang po, sir. Yan yun yung charger na yan. Okay. Yan na. Kinukunik na ni kuya. Lakas ah. Wala pa pala. Wala pa. Wala pa. Buksan natin mga bintana. Mainit. Ito lang problema pag sumikat na ang araw. Mainit. Pero ngayon bagyuhan malamig pa eh. Diba? Ang ganda ng araw natin ngayon kasi meron na tayong internet. Yan na. Meron ako dito. Ano yan? Wala pa kaming babayaran ngayon? Next month pa po. Next month pa? Oh, yun ang kagandahan. Installation po, sir. Pre-installation pa. So sila kasi ang may hawak dito sa Kapihana. Sila lang yung wifi na nagkakabit dito. Tingnan natin kung malakas talaga. Sabi ni Kuya malakas daw eh. Pero kung sakali na pwede pa kami mag-upgrade. Opo, sir. Pwede po, sir. Pwede naman eh, no? Tapos, pag may mga problema po sa wifi, sir. Oo. Ano po, sir? Message po kayo sa page. Dahil, Okay. Kung mayroon kaming concern. Okay, sige, sige. Ah. Habang nagkakabit sila ng ng internet, pagsasabayin ko na rin yung plano ko. Ayun yung mga lamesa nga ilalagay natin doon tsaka yung upuan. Tara. Hindi kasi ako mapakali nang hinihintay ko lang sila matapos gumawa, kaya nilinis ko na rin tong harap ng bahay natin para maging maaliwalas. Naiirita kasi ako mga kapanalig pag maraming nakatambak na kalat doon sa harap ng bahay. Yan na. Kinuha na ni Kuya yung aking Gmail. Hindi niya maintindihan yung sulat ko. Sabi ko na eh. Habang busy sila sa pagkakabit ng wifi, ako naman busy sa pagliligpit dito sa ibaba. Yan, mas maluwag na. Ayos na rin yung setup ng mga kulungan ng alaga natin. Diba? Oh, hindi na tayo paliko-liko pag papasok. Akala ko na wala to kanina eh. Si Cloud. My goodness, buti nakauwi.
Ang problema, yung tatlo naman na nawawala, yung dinala ko dito, di ba yung bago? Yung kinuha natin sa Nabotas, tapos yung dalawang maliit. Pero warrior naman yung mga yun eh. Malamang nandyan lang yun, mamasyal. Diyan na lang din muna. Dito na din ba? Oo, pwede. Oo, dyan na lang. Fix ko natin dito. Oo, fix na lang natin dyan. Fix nyo na lang pala. Habang nakikinig ako sa usapan ng dalawang nagkakabit ng wifi natin, napansin ko na kababayan ko sila. Mga Ilonggo din to, mga kapanalig. Hindi ko kasi kabisado, lumaki ako sa Nabotas eh. Pero ang kuya ko, mama ko doon. Mga kababayan pala natin, nagkabit sa atin. Ang may-ari pala nung Ilonggo din, mga kapanalig, nakakatuwa. Kaya yung mga nagtatrabaho, mga kababayan din natin. Mga Ilonggo din. Kung nandito si kuya, makakapag-usap sila eh. Kaso nga lang, hindi tayo marunong. Tapos na yung pinoproduce natin video. So hindi ko muna siya i-upload, no. Upload ko na lang pag okay na yung wifi para matesting natin kung malakas. Kung hindi siya malakas, mag-upgrade na lang tayo. Meron na raw internet, testing natin. Naka-open lang naman yan no. Yung password niya, yung pinahide first step type Ay, sa test. yung password. Oo, mabilis din no. Nakakonect na tayo. Testing natin makapag-upload ng ating mga vlogs. Malapit lang naman dito yung Malapit lang. Sige. main sir. Ito, sarapay lang din. Alright, napakabit na natin yung wifi at napaliwanag na rin sa atin at maraming salamat pala sa dalawang nagkabit. Ano pangalan mo, sir? George po. George, ikaw? Lawrence. Ayan. Malapit lang naman sila pag nagka-problema yung wifi. Pwede natin silang i-chat sa page. Thank you. Ay, iwan ko muna dito kasi yung 5G daw, mas magandang gamitin pag malapit sa modem. Pero yung isa, dalawa kasi yung pagpipilian natin eh. Yung isa, mas maganda pag malayo. Sa malayuan, I mean. May na signal ba? Ayos na signal ka? Yeah. Ayan Tama. Kasi budang tumawag. Ayan Sa taas ko pinalagay. Sa baba, puno na eh. Yun tapos na tayo sa mga gawa natin dito. Ang oras natin, 2:25. 26 pala. Ngayon pupunta tayo sa isang lugar para i-drop off ko lang yung in-order naming solar doon sa Shopee. Kasi basag yung isang mga kapanalig. Buti na lang yung drop off malapit lang dito, 3 minutes lang yung biyahe natin mga kapanalig sayang kasi bumili kami ng solar para magamit namin sa labas, problema basag nung nabuksan namin, sayang naman yung last day na ngayon, pag hindi ko pa na drop off hindi na namin mababawi para meron na tayong ilaw sa labas at samahan nyo ako, malapit lang naman yan. Let's go! Umulan sa labas eh. Ano na lang tayo, magkakapote ako. Nakabalik na sa papa. Sakit. Tumamay ko sa Pa! Nakabalik na si papa. Ano mga dinala niya? Ano mga nakakot nyo pa? Electric fan. Electric fan. Ang butso ko. Ayos. May plangganang maliit. Pati planggana. Pero kaya daw kontra tayo nila. Ba't di kinain ni Kan? Ayaw niya eh. Nauna. Tignan Sa ano na lang. Sahod na Sahod lang. na lang, Sahod ko. Bili tayo ng isang maliit. Saka isang malaki pa. Yung maliit, pansahod dun sa gripo. Ano muna tayo, kailangan na nating maisoli talaga to. Kailangan, huwag mo nang huwag nyo nang pilitin gumasos ng gumasos kung magigipit kayo. Okay lang naman muna yung ganito eh. Okay, alis muna tayo. Kailangan may solid na ang solar. Kung hindi na ito tatanggapin. Baka sumunod tong dalawa. Doon. Alright. Ayun na tayo. Ay!
Yung ano pala? Yung address. 3 minutes lang, lapit lang dito eh. Saan ba? Your destination is on the right. Oh? Drop off. Ay, naku, hindi ko makita. 284. Okay, nakita ko na. Nakita na natin. Motor shop. Gate na green, drop off. Ito. Eto tayo. Hello po. Ay, sir. Ano ba yan? Yes. Ano po yung sosole? Basag? Chepon, lapit lang pala. Kunin ko na lang yan, ano? Barcode. Dito na po. Paano po yun? Ano lang yun? I-re-refund? Re-refund. Okay. Depende kung... Papalitan? Depende sa seller kung i-approve niya. Dahil ginutom ako, nagmerienda lang muna ako ng konti mga kapanalig. Bumili lang tayo ng tinapay, situ, at saka may kasamang tubig. May nakita ako nagtitinda ng ulam dito kaya pinuntahan ko. Tignan natin kung meron akong magugustuhan. Ang lutong ulam nila. Ano ito? Ang ending wala akong nagustuhan kaya umuwi na lang ako mga kapanalig. Dahil may wifi na tayo, dumating na. Kukonek natin yung TV dito sa baba, yung TV ni Papa. Tingnan nga natin, paano nga ba yan? Ano mangyayari that sa unit ng wifi na yan? May suka. May suka ah. Saan yung binili to pa? Saan yung binili? Doon, mura kasi. Oo. Sila yung balot, tapos yung timer, 3 Ah, talaga? Dyan sa nadadaanan? Oo nga. Ano to? Balot ba to? Paano malalaman? Bala na. Taon. Ang sarap. Ay! Tingnan nyo yung ano sa creek. May nanguhuli ng isda. Tingnan nyo. May nagpapain. Tingnan nyo. Oh, kala nyo yung creek namin ganyan-ganyan ah. Oh. Nanguhuli siya oh. Ayun oh, tama nanguhuli siya oh. Oh. Baka mamaya may isda yan eh oh. Penga ako pag nakahuli ka. Siguro may isda din dyan kasi galing yan sa ano eh. Sa ilog o ano man. Diba? Maya-maya lang dumating na yung magkakabit ng gate natin. Meron lang siya susukatin at titignan. Alright. Dumating si Kuya yung gagawa ng Pagka tinugtungan. yung gagawa ng gate natin kasi may request ako na pasobran yung doon sa taas kasi pag umaanggi ang lakas ng hangin tumutulo dito sa pinto. Ayan. Kaya ako pumunta rito. Sa lapat, sa magiging lapad ng 4 feet, maglalagay tayo ng isang poste at isang Diyan iko-connecta? ibabalo. Dito sa may babaw nito. Hindi kaya sasagwa Kuya? Hindi. Hindi naman. Titibay naman siya. Napakatibay nun. Tingnan niyo Titibay naman siya. brace lang. Brace lang siya sa gilid. Walang tibay yun. Oo nga. Kaso nga lang baka mag-alangan na may itsura pag may tuko dito. Hindi siya. Oo. Nakapantay naman po dito yun. Nakapantay dyan? Po dito, parang ganyan lang din kung bakal. Okay. Nakapantay nakadiretso. Kasi malapat eh. Oo. Ito siya, 4 feet eh. Hindi pag brace lang siya, ang bigat nun. Oo, mabigat. Tendency na. Bumigay. Oo. Ay, isa lang, doon lang. Yung dito naman kasi, sa pader, pwede kung magagay Oo. ng to. Yung dito lang inintindi ko kasi baka mamaya, sa lapad, bumagsak. Oo. Kahit syempre lagyan mo ng brace yan dun, bibigbitin niya, baka mabuhos yung Oo nga. Ay, tinakpan ko eh kasi tumutulo sa loob eh. mabubuo yung ano, mabubuo. Oo. Ano mo tumatagas doon? Sa bubong galing yun kasi Oo nga eh. tingnan mo, may katabi na tayo. Hindi na babasahin dito. Pag umano yung gumagawa, tatanong ko saan galing yun. Magkano idadagdag ko dyan, Kuya? Dito po? Oo. Kaya na ba?
Kasi nung nakaraan, 100 hindi 200 na. 200 na, joke lang. Ano gagamitin mo rito ngayon? Bubong. Ay, trusses. 2x2, puro 2x2. Bakal. Ikaw na bahala, boss, kung... 2x2. Yabang ko siya sa ano. Stress yung ano, yung kilo. Tapos yung pamakuan ng yero, 2x2 gawin natin. Huwag kang gagamit pa kasi para yung mahina yun. Yan, buti pumunta si Kuya para sure na maganda ang ating kakalabasan ng ating canopy. Dito sa bintana wala namang problema kasi hindi naman tagos yung tubig. Mahalaga lang dito sa side na to. Yung gate na pinagawa pala natin, pinalagyan natin ng mismong maliit na gate. Kasi yung dun sa sample, lang, isang buong gate. So wala tayong yung parang pasukan lang ng tao. So nilagyan ni Kuya. Ayos nga, hindi namin naisip yun eh. Ang hirap kasi pag isang buong gate tapos bubuksan mo, no? Buti nag-suggest si Kuya. Okay na, clear na. Sige, ingat kayo ha. Maganda yung plano ni Kuya. Nag-gets ko agad yung ibig niya sabihin. Kasi pag sobrang taas, tapos bubuksan mo, ang pangit eh. Parang, lulundo eh. Magkakaroon tayo ng di ba, gate, mga dito. Tapos yung may uwang dito. Yung uwang na yon, lalagyan na lang pag may bubong, 'di ba? Para para harang din siya. Pag sobrang taas ng gate, ang pangit na ng kalabasan. Nag-gets ba yung kwento ko? Tara na, pasok tayo. Uy! Nakapaglaba na tayo, no? Nahabol natin yung tubig. At ngayon, dinadryer na lang namin. So, tuyo na to. Pwede na natin ihangit. Yup! Dadali mo! Nakapaglaba tayo kahit konti. Ay! May sosot na tayo. Hirap na walang sosot eh. Uy, tuyo na siya. Kailangan talaga may dryer na. Ha? Kailangan talaga dito pag mahina yung washing. Mahina yung tubig, yung washing na umiikot lang na may dryer sa gilid. May gagawin ako dyan sa gripo lang to. Ano pa? Bibili ako ng extension dito. Oo. Para ito, nakapirmis na. Hindi tanggal. Oo, para nakaganyan na lang siya ron. No? Papagapangin ko ron. Sige pa, tama. Magigets yun siya, sabi mo. PVC lang naman yan eh. Sampay muna natin sa taas. Wala pa kami sampayan sa labas eh, kaya dito muna sa taas. O, pwedeng gawing sampayan tong tubular. Ayan o. Dumating na nga pala si Budang galing sa trabaho. Nandito na si Budang. Oo nga. Susubukan niya na yun, no? Susubukan niya na yung ating wifi. Tingnan natin kung malakas. Nakapagsampay na nga tayo. Yan sa ating mga nilaban. Kamusta biyahe? Pagod. Anong oras ka nakarating? 9:50? Oo, 9:50 na. Matulog ka maaga kasi maaga ka na naman papasok. Huwag ka na mag-cellphone, magpuyat. Ayan yung ating internet, oh. I-check na kung malakas ha. Tignan ko kung malakas. Nakatulog ako. Pagising ko, tumatawag si Budang. Tapos, sinundo ko na siya dun sa may labasan. Ay, nako. Bukas na lang natin itutuloy ang vlog, mga kapanalig. Babay ka muna. Bye! See you tomorrow! Wala pa rin pagbabago ang panahon pagsapit ng umaga. Maulan pa rin at basa ang paligid.
Oras na naman para ihatid natin si Budang sa sakayan ng bus. Good morning! So ito na naman tayo mga kapanalig, pangatlong araw na ni Budang na papasok sa trabaho na galing dito sa Bulacan at ihatid ulit natin siya doon sa sakayan para hindi siya malate. Kaya tara, samahan niyo ako. Tara na, hatid na natin si Dangbo doon sa sakayan. Baka malate. Let's go! Ay, naka-ready na. Pinagluto siya ni Papa ng itlog. Yan. Tayo hanap tayo ng mga tinapay na pwedeng mabili dun sa labas o kaya mga lugaw-lugaw, sopas para breakfast natin. Ang rules pala dito sa kapihanan mga kapanalig. Kaya kahit malapit sa click, hindi ako tatapon. Tama, hindi tayo magtatapon dyan, masama yan. Yung basura dito, kailangan ang gamit nyo yung transparent na garbage bag, hindi yung mga katulad nito mga kapanalig, no? Kasi pag ganyan hindi kukunin. O, yun ang sinyalis na dapat kunin ng tawag dito ng truck pag nakalagay sa kulay puting garbage bag. Ayos din, para maganda tignan. Kaya bibili tayo ngayon ng garbage bag na kulay puti kung meron ng bukas ngayon para mamaya pagdaan ng basurero ay makuha na. Yan. Sa mga nag-aalala mga kapanalig sa sa layo ng biyahe ni Dang, may mga plano naman kami diyan na naiisip. No, kung sakaling yun nga, mabitin sa pamasahe o mapagod si Budang, katulad ng pag nag-overtime tapos wala na masakyan ng bus, meron naman silang bahay sa Bulacan na pwede niyang tulugan doon sa atin niya. Pag may mga ganung pangyayari, may mga pagpipilian naman tayo. Pwede siya doon matulog, tapos pag Friday, dito na lang siya uuwi para mabisita niya si Papa at saka yung mga alagang aso. At saka pag nandito ako, uuwi rin siya. No, para mas makatipid kasi kailangan natin mga kapanalig na mas makatipid. Sa una pa lang, ayan na agad yung iniisip namin. Paano pag lumipat tayo? O paano pag yun nga, pumunta kami ng Bulacan? Yung trabaho talaga ang iniisip namin, yung trabaho niya. Pero nang ibabaw sa amin yung mas magandang ituloy kasi ito kaysa mangupahan, no? Bahala na kumbaga kung anong mangyayari, may mga paraan naman. Mag-a-adjust na lang kami. Ang mahalaga na namin to, na ituloy namin kasi sayang nga yung pagkakataon na magkaroon ng sariling bahay at sariling lupa para yung pera nga na inilalabas namin ay may magandang patutunguhan na parang hindi puro palabas na tulad nga ng sabi ko. Let's go! Wow, pinawid pa natin si Budang! Ang oras natin 6:41. Ano nakaraan? Ano ka umalis 6 Dito ulit natin si Budang. Nung nakaraan 6 siya umalis, pero nakalkula mo na ba yung biyahe? Ano yan? Sakto yan. Sakto yan. Tapos 7 nakasakay ako. 7? 8:30 nandun ako sa LRT. Oo. Kabisado na rin Budang. Ilang beses mo na? Pangatlo? Alright. Alam ko na masasanay rin si Budang sa ganitong sistema. Yung gigising ng maaga para pumasok at uuwi ng medyo late na. Si Papa kasama mo pala kahapon, no? Matagal kayo nag-intay dito kahapon? Medyo. Nakaupo ka? Pagsakay hindi, pero maya-maya Okay. Minsan i-try mo rin mag-jeep papuntang Baliwag. Baliwag. Kasi ang way pag ganun rin naman eh. So pag sumakay ka ng Baliwag, nandun ka sa terminal, nakaupo ka mismo. Kaso baka traffic naman. Bahala na. Yan ang bus oh. Nakikita ko oh. Grace Park. Ay hindi, truck pala yan. Bakit sa akin truck pala, akala ko bus. Oh, goodness. Hello guys. At ang oras natin, meron nang dumaan na isang bus eh. 6:53. So sabi ni Budang mga 7 daw siya nakasakay kahapon. May dumaan po Cubao. Kaso lang, pwede nyo palitan yung sign kasi kami, Grace Park eh. Cubao. Malayo yan, di ba? Cubao ka. Oh, Grace Park. Malayo. Sige po.
Next bus! Medyo matagal dumating yung bus ngayon ha, pero okay lang yan, maghihintay pa rin tayo. Dapat pala mga 6 pa lang nakaano ka na, no? Para yung dumadaan na bus, maano niya pa. Race park kaya to? Ha? Parang maikli yung sugat. O, kubaw na naman yan. Kasi pag nakita mo maikli, ibig sabihin kubaw pero pag ano, Grace Park. Sakay na kaya ako. Parang race park nga yun. O, Grace Park nga! O, sige na, mamaya na tayo Abu! Ha! Ingat ha! Goodbye! Nakasakay na si Budang. Anong oras nakasakay ito? 7:01! Nakasakay si Budang na 7:01. Let's go! Okay, nakasakay na nga si Budang at tayo'y maghahanap na ng breakfast. Baka buta pa tayo ng ulan eh. Woohoo! Okay, nagtitinda kaya ng breakfast kaya andita. Woohoo! May ano kayo? Garbage bag na white? Yung ano, transparent? Yan. Magkano isa? 35. Nakabili na tayo. My goodness. Pabili po lugaw. Like, hindi pa ho. Okay. Sarap sa ano. Wait. Natakap ako dun ah. Magtinapay na lang siguro muna tayo. Balot. Spanish. Yan yung pinakamasarap na tinapay dyan, te. Spanish bread, masarap pa yan. Magkano isa? 5 pesos. Okay. Magkano kaya bibilin ko? Mga 10 piraso. Spanish bread. Bibili na rin tayo ng Milo, pampalakas ng umaga. At nakabili na rin tayo ng ano ba to? Spanish bread. Thank you, madam. Ay, may sakli pa pala ako. Natin na natin si Budang. Nakabili na tayo ng garbage bag. Nakabili pa tayo ng tinapay with Milo. Love it. Tara, butan pa tayo ng ulan eh. Pinapakita ko sa inyo ang magiging takbo ng buhay natin, mga kapanalig, pag morning, ganyan, kung saan tayo makakabili ng mga pagkain. Dito may car wash din, oh. Paglabas mo ng Kapihana, nandito na halos lahat ng hinahanap nyo. Bilihan ng pagkain, motor shop, napakarami, kaliwat kanan, bilihan ng pyesa, ganyan. Galing. Yung nga, car wash. Nandito na lahat. Simbahan, may Waltermat, may mall, hindi pa binabaha. Diba? Kaya kailangan masanay na tayo dito. Bagong gagalawan natin ito, bagong baluarte. Baluarte daw. Yes. Pasok na tayo ulit. Hoop. Yeah. Okay, we're here. Talagay na natin mamaya yung basura. Yeah. So, yung ano pala, isasalin pa natin yan pa. Isasalin pa natin. Alin? Itong laman yan. Oo. Kasi pag nakalagay yan sa transparent, sasabihin nakalagay pa rin sa kulay ano, puti. Ay, nakaitim. Ago. Ito pa oh. Yeah, kulay puti. Papasok na sa loob. Ayan, dito na tayo. Kasi kasuyin muna namin yung ano. Kasi ano eh, pag si Papa naghuhugas ng pinggan, nahirapan siya kasi lababo dito hindi magamit sa paghugas. Lalagyan namin yung lamesa dun sa loob. Buti na lang kasama ko yung papa ni Dang sa pag-aayos ng bahay. Kung ako lang mag-isa ay malamang aabutin tayo ng siyam-siyam.
Sa totoo lang, nanghihinayang din ako sa lamesa na to itapon. Ang kaso nga lang, hindi na talaga kasya dito sa bahay. Kaya pasensya ka na, doon ka muna sa labas ilalagay. Alright, tama yung ilalim ng lamesa, pwede pa namin malagyan ng gamit doon. Para kahit umulan, hindi siya basta-basta mababasa. Taas na kahit mabasa, okay lang yung mga Oo. pwede natin lagyan rito. Lagyan na lang natin ng sapin na medyo mataas, no? Para kahit umulan, hindi siya maabutan ng basa. Okay na yung washing. Sige ba, sasapay ka. Grabe, hanggang ngayon, walang tigil yung ulan. Ilang araw na, mga kapanalig. Siguro nasa 4 na araw na ata. Magwa 1 week na, no? Kasi unti-unti na raw kasi nakakalimutan yung flood control. Kaya pinaalala sa atin ni Lord na wag na natin pag-usapan yun. At si Papa nagkakabit na dito ng sabitan ng helmet. Yan, dito sa may hagdan. No, tayo ay nag-i-edit lang, mga kapanalig. At mamaya magkakabit din si Papa ng pangsamantalang sampayan natin. No, para pag nag-alap, pwede pa tayo magsampay dyan. At bubuksan yung bintana para pasok yung hangin, matuyo yung ating linaban. Naayos na rin ni Papa itong yung pinasok namin kaninang lamesa. Tama naman para patungan ng mga kawali, yung kaldero at mga ibang gamit. Kasi pag dito lahat sa loob, masikip, no? Pwede pa tayo maglagay doon sa ilalim, lalagyan na lang namin yan ng pinakasapin para hindi nakadikit doon sa pinakalupa. Yung ilalagay doon yung mga pwedeng mabasa, yung mga nasa sako lang. Right. Si Papa, kompleto ng tools yun. So dito napagdesisyon na lagay yung helmet. Kasi pag galing sa taas, pagbaba ng hagdan, para rektang kuha na. Hindi lang nakapatong kung saan-saan. Kumbaga organize yung gamit natin, mga kapanalig, no? Yung mga sinampay na to, pang samantala lang din yan na magiging sampayan. Kasi pag nalagyan na natin ng insulation yan, at saka ng tawag ito, na kisame, doon na tayo sa baba, doon sa may garahe. Diba ganda nun? Garahe, tapos may mga sampayan. Ganoon naman talaga ang nakikita natin sa mga bahay-bahay. Ang pinakasampayan talaga doon sa garahe. Pag nakapagpagawa na tayo ng bubong doon, isi-set up namin ni Papa yung mga sampayan doon. Para mas mabilis din matuyo. Pag sa loob kasi ng bahay, hindi yan nahahanginan eh. Kailangan tutukan mo pa ng electric fan. Marami pa tayong may dadagdag. Nag-umpisa pa lang tayo, mga kapanalig. Kaya subaybayan nyo ang mga mangyayari pa dito sa bahay. Okay? Alright. So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say slow down, son, take your time.